After 1 day manual wedding po, ito na yung itsura ng ating lakatan. Yung mga binunot nating nagdaang 2 araw, dried na po. Dried na po yan. Yan po, dried green na po yan. Ganito na itsura pag talagang puspusan yung paglilinis sa ilalim ng ating taniman, ng ating lakatan, mga ka-agri. Ito po ebidensya, ito po yung living witness na bakit ba maganda talaga tingnan yung lakatan pag malinis sa ilalim, sa puno ng ating mga lakatan. Dyan sa Pilapil makikita po ninyo may mga natutubo pang napier grass dyan. Ito talaga itsura niya, 360. Ito po, yan po. So happy to share to you. Maganda po talaga pag ating nililinis ng tama yung ating taniman ng ating lakatan, mga ka-agri. Isang patunay na pag maganda yung ating management, pinakamagandang mangyari dito ay magbubunga lang po talaga ng maganda. Yun lang po talagang pwedeng mangyari. Kung nakikita po ninyo masyadong maganda, hindi ko naman sinasabing ito na yung pinakamaganda, pero masyadong maganda dahil po sa puspusang paglalagay po natin ng mga organic na mga abono sa lupa. Hindi na nila yan mauubos dahil pangatlong paglagay na natin yan dyan ng goat manure, hindi na po yan mauubos hanggang sa magbunga na po ito, mga ka-agri. Pag tumayo po tayo, ganyan na po itsura. Nakaupo ako po kasi tayo kanina. Gusto ko lang ipakita sa inyo na mano-mano po tayong naglilinis dito. Pag hindi na po natin maabutan yung mga weeds po, nag-i-spray po tayo ng ating DIY na herbicide na komposisyon po ng suka, asin at antibac na Joy na dishwashing liquid. Hanapin nyo na lang po, pumunta na lang po kayo sa videos ko, hanapin nyo po Popular. Pag pumasok po kayo ng aking bahay, hindi po ang aking channel, pumunta po kayo sa videos, click nyo po yung videos. Pag may nakita po kayong Popular, click nyo po Popular. Diyan nyo po makikita kung paano po yung ginagawa yung ating DIY na semi-organic or organic or yun nga po, DIY na pamuksa sa ating mga damo. Medyo gagastos lang ng konti sa asin, sa suka at sa dishwashing liquid. Kahit anong brand po, wala po tayong ini-endorsong brand, kahit anong klaseng suka, basta may asim na suka. Kahit anong klase, kahit coconut vinegar pwede po, basta yung maasim, kasi yun po yung isang element doon na pumapatay sa mga damo. Sabi ng iba baka may mga negative effect po. Sabihin ko na po sa inyo talaga, yung asin po, yung chloride po, yun yung pumapatay talaga ng dahon ng ating mga damo. Pag tinamaan nun, ayaw ng mga tanim. Pag pumasok po yun sa estomata ng dahon ng tanim, yung acid ng chloride galing sa asin, ayaw ng tanim yun po. Pero pag pumasok yun sa puno sa pamamagitan ng roots, yun yung gusto ng tanim. Wag lang tamaan yung dahon. Kasi simulat sa pulpo, napakaganda po ng effect ng asin. Sa makatuwid nga po ay nag-aabono rin tayo ng asin sa nyog. Ang ganda ng tawag dun, ang epekto ng asin sa nyog. At sa saging po, napakaganda na rin ng effect ng pagbubunga ng saging sa paggamit na po natin ng asin, ng pag-fertilize ng asin. Huwag lang po sa ilong damihan, hanggang 150 mg lang po bawat puno. Isaboy na lang direkta, kahit anong pagsaboy okay rin, kasi hindi naman po nag-i-evaporate, or hindi naman kasi ganun ka ano yung asin. Hindi gaya ng mga synthetic na mga chemical na mga abono, na mga fertilizer gaya ng urea, kasi petroleum po yon, mag-i-evaporate po yon. Pero yung asin hindi po, talagang mamananatili yan dyan sa lupa. Mga ka-agri, at pwedeng gamiting pangpatay, pangpuksa ng damo. At yung ating tawag doon, ginagamit na Joy Antibac na dishwashing liquid po, sticker lang po yun, talaga sticker. Pwede po kayong mag-research kung anong pwedeng gamiting sticker doon. Pwede nga yung mantika gawing sticker. Yung ratio lang hindi ko pa na try, pero pwede pong gawing sticker yon. Yung Joy kasi
na antibac, nakakatulong na rin kasi pag nag-spray po tayo niyan sa damo, pati yung lupa po ay nadi-disinfect kasi antibacterial po kasi yung ginagamit ko. Pareho lang naman kasi yung presyo sa hindi antibac na dishwashing liquid. So yun na lang binibili ko talaga. Pumupuksa siya ng bakterya sa lupa. So mas nakakatulong. Pero hindi ko na sinasabing organic yun ha, yung Joy na antibac ha. Yun ay semi-organic, parang semi-organic na lang po yun. Pero hindi po yun talaga nakakapinsala. Hindi ko nakapinsala sana yung Joy antibac sana hindi na ginamit yan sa dishwashing ng ating mga dishes. Tayo yung papatayin yun. Pero hindi po yun ganun. Hindi po yun gaya ng mga chemicals na mga antibacterial na mga chemicals talaga na pangpuksa. Hindi po ganun yun. Safe po kasi yun. Kaya hindi ko masasabing 100% na organic. Pero napakalaking tulong po. Dito siguro ay pang 2 beses ko nag-spray dito noon. Dito po malapit na silang magbubunga. Kaya pag masyadong makapal yung damo, yun yung ginagamit natin. Pero pag hindi na po makapal yung damo, yung kayang-kaya na puksain, kahit mano-mano, sinusunod na lang natin yan sa kakabunot. Kasi papasok na naman ng rainy season yun po. Bunot-bunot lang to. Yan po. Pero pag summer kasi, hindi naman natin kinukuha itong mga damo. Kung summer na kasi ginagawa natin cover crop po para po hindi madaling madry yung topsoil natin. Para yung moisture sa lupa sa ilalim hindi po syadong mabilis ma-dried up. Yun yung ginagawa natin, nagiging companion siya ng tanim, nagiging cover crop po siya. Pero kasi umulan na, talagang kailangan ng puksayin kasi nagbubunga na kasi yung damo. Pag nagbubunga na naman yung damo, siyempre susunod pag malakas na naman yung ulan at saka grabe na yung moisture, tutubo na naman yung maraming damo. Pero kasi po ang ating lakatan dito ay ganito nakakapal yung dahon na halos nagkikita-kita na yung mga dahon sa taas. Tutubo pa yun na rin yung damo sa ilalim. Wala na po yun. Hindi na yun makapagkaminsala sa tanim. Kasi hindi yun kakapal, hindi yun magdadahon ng marami. Stunted na rin pati yung damo. Stunted sa ilalim ng ganito nakakapal na dahon ng saging. So makuha mo lang, ayos na. Mabunot mo lang yun kung masipag ka, gaya mga ganito. Kung isipin natin wala na ito hindi na naman ito makakapaminsala pa dito kahit hayaan lang. Kaso yan humahaba yan, dumadami yung mga sanga-sanga ng vines na yan. Kaya medyo short to the eye tingnan dito. Parang hindi malinis tingnan. So kinukuha na lang natin talaga mga ka-agri. So ito po, this is the living evidence po, living evidence kung anong ginagawa natin sa ating lakatan dito. Ba't maraming nagtatanong masyadong malinis daw, ba't ganun kaganda. Gawin nyo rin po, encourage ko naman po kayo, encourage po kayo talaga, gawin nyo rin po sa sagingan. So umpisa lang talaga dito mahirap magdamo. So ginagamitan na natin ng DIY natin na herbicide. Pero pag hindi na masyadong makapal yung pagdadamo, nag-i-enjoy po tayong magdadamo dito. Kasi ngayon kahit 9 o'clock, 10 o'clock in the morning na, yan po, pwede kang magsilong sa mga dahon habang nagdadamo ka. Pwede kang magsilong habang nagdadamo ka. At on the same time po, pag umulan, hindi ka direktang mababasa. Pwede ka rin sumilong sa ilalim ng dahon. Dahil makapala po yung dahon ng ating tanima, ng ating lakatan po dito mga ka-agri. So ito yung kagandahan kasi ganito na kasi siya, malapit ng bunga ito, mga 2 months from now magbubunga na ito. Pero syempre kung maliit pa, ganitong sakal ganyan kalaki pa lang, talagang ubos mo yung sinag ng araw at ubos mo rin lahat ng ulan pag umulan. Yun po, ako ito, water sucker. Yun po, binubunot lang natin, wala yan, wala mga water sucker. Yan po mga ka-agri. So yun, hindi ko na patatagalin yung ating video. Maraming salamat po. Sana ay nakapulot po ng konting kaalaman sa pagtatanim ng lakatan. Bakit ba ganito yung itsura? Bakit daw masyadong malinis daw yung ating taniman? Yung sabi palagi ng ating commentator, ano ba yung ginagawa mo, Lodi? Ayun daw, Lods, Idol. Huwag nyo na tawaging Lodi or Idol. Kuya na lang, Kuya Agri. Para simpleng-simple. Hindi tayo mahilig makakinig ng ganun. Hindi naman tayo dapat i-idolize So yun po mga ka-agri, maraming salamat. Sana ay
Ganun na nga, ang Panginoon ay palaging nakaantabay sa ating lahat at saka mag-guide sa atin, lalo na po sa ating mga tagapakinig, saka mga tagasunod ng ating video dito sa paglalakatan. Dasal-dasal lang po talaga. Talagang ito lahat ay grace ng Panginoon lang eh. Wala tayong magawa dito kung sa ating sariling lakas lang. Pag tawag doon, pag ito kasi dinaanan ng bagyo, wala, ubos rin ito eh. Pag dinaanan ng sakuna, wala rin. Pero ito lahat ay dahil lang sa awa at grasya ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po. Continue to pray and continue to po sa asa sa Panginoon na sa agrikultura po. Talagang hindi man tayo agad-agad guguminahawa. Darating ang araw, darating din yung mga oras na tayo giginahawa ka maski pa paano, yung pagod na pagod ka pero masaya ka, yung sabi mo parang ayaw mo nang gumalaw dahil sa sobrang sakit ng katawan pero masaya ka po. Gaya ko po dito, parang ayaw ko na rin palaging umalis dito pag nandito na ako sa ilalim ng aking taniman ng lakatan, lalong lalo na po pag yan ay nagbubunga na. Gaya po nung first area natin dyan na nakapag-harvest na tayo, ang saya po. Ang saya po, ang bilis lang talaga ng pera pag harvesting na. Pero hindi po ito mabilis gawin, napakahirap po. It takes me almost 1 year bago po makapag-harvest. Yun nga lang yung ano natin, yung consolation natin pag nag-harvest na diyan sa taas kasi may mga bunga na yan diyan. Hindi pa makabunga lahat yan dito, magbubunga na. Hindi pa lahat makapagbubunga dito. Ayun, sunod natin nagbubunga. Hindi pa lahat nagbubunga doon sa kabila nagbubunga na rin. At still doon sa ating last area doon sa taas magbubunga na rin, magiging cycle na po talaga mga kagri. So maraming salamat sa Panginoon, hanggang dito na lang. Till here again, this is your friend Agritech Mix TV. Bye bye na po. Keep safe everyone. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.